no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. No? At muli, Happy Easter po sa inyong lahat. Ngayon pong araw ng Pasko ng Pagkabuhay, sa ating pong Ebanghelyo, mapansin po ninyo, merong isang bagay na pare-parehong ginawa ng mga tauhan na nabanggit. Ano po yun? Silang lahat tumakbo. Silang lahat tumakbo. Nung nakita ni Maria Magdalena na natanggal na ang bato sa may libingan, siya'y tumakbo papunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus. Nung ito'y marinig ni Simon Pedro at ng alagad na minamahal, sila'y tumakbo patungo sa libingan ni Jesus. Yung pong 3 tauhan sa ating Ebanghelyo ngayong Easter Sunday, pinapakita sa atin silang lahat tumatakbo. Silang lahat tumatakbo. Bakit? Sapagkat alam natin na nung panahong yun, maaaring ang pagtakbo ng mga alagad ay tanda na sila ay nag-aalala. Nasaan ang katawan ng ating Panginoon? Sapagkat pwedeng nakawin ng mga Hudyo ang kanyang mga labi, sapagkat alam nila na si Jesus ay nagsabi, pagkatapos ng 3 araw, siya'y mabubuhay na mag-uli. Kaya yung mga alagad, sila ay nag-aalala saan dinala ang labi ng kanilang Panginoon. Pero sa isang banda mga kabatid, sila din ay tumatakbo. Bakit? Kasi kanilang hinahanap si Jesus. Kanilang hinahanap si Jesus. Kaya tingin ko napakahalaga po yung simbolo ng pagtakbo. Sapagkat sa pagtakbo, sinasabi po sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay wala na sa libingan. Si Jesus ay nasa iba ng lugar sapagkat siya ay muling nabuhay. Paalaala po yan sa atin na ating pwedeng makita si Jesus sa ating mga tahanan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga hanap buhay, sa ating mga ginagawa araw-araw, maliban sa libingan. Maliban sa libingan. Sapagkat kung yung maalaala mga kabatid, ang sabi ng anghel ng Panginoon, wala dito sa libingan si Jesus. Sapagkat kapag sinasabi po nating buhay, ang ibig sabihin niyaan, merong kilos, merong ginagawa. Kaya nga ang sinasabi po ng ating Ebanghelyo sa ngayon, si Jesus ay buhay. Kaya siya ay kumikilos mismo sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi si Jesus ay nakahimlay lamang sa libingan. Hindi si Jesus ay nasa iisang lugar lamang at doon nananatili. Kung hindi si Jesus ay nasa iba't ibang mga lugar, gumagalaw, kumikilos, at siya'y doon ating pwedeng matagpuan. Kung maganda pong ating tingtingnan ang ating mga sarili. Kasi kapag tayo ay hindi na tumatakbo, kapag tayo ay hindi na kumikilos, kapag tayo ay hindi na gumagalaw, ibig sabihin, wala na tayong buhay. Pero ang tanong, maaaring ano ba ang naging dahilan? Bakit tayo huminto sa pagtakbo? Bakit tayo huminto sa ating pagkilos? Pwedeng tayo ay nawala ng gana. Pwedeng tayo ay nasaktan, pwedeng tayo ay nabigo, pwedeng yung ating mga pangit na karanasan sa nakaraan ang siyang ating laging na alaala, kaya para bagang wala na tayong buhay at wala na tayong pag-asa. Kaya po ngayong araw ng Pasko ng Pagkabuhay, 3 bagay yung ating laging tatandaan, 3 S. Yung unang S, surrender our sufferings and our concerns to God. Surrender our sufferings and our concerns to God. Mga kabatid, kahit si Jesus ay muling nabuhay, hindi ibig sabihin wala ng karamdaman. Hindi ibig sabihin wala ng problema. Hindi ibig sabihin wala ng kamatayan. Ang ibig sabihin lang noon, si Jesus nagtagumpay sa lahat ng mga bagay na ating pwedeng kinakatakutan sa buhay. Kaya nga si Jesus, ano ang binabago niya sa kanyang mga alagad? Hindi yung sitwasyon
Ang binabago ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang muling pagkabuhay, ay yung puso, yung kalooban ng kanyang mga alagad. Kaya po napakaganda nung ating ikalawang pagbasa kanina. Ang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, tanggalin ang lumang lebadura. Yung pong simbolo ng lumang lebadura. Sapagkat alam natin na ang lebadura ang nagpapaalsa sa masa para maging isang maayos na tinapay. Pero ang sabi po sa ating ikalawang pagbasa, tanggalin ang lumang lebadura para tayo mismo ay mamuhay bilang mga alagad ni Jesus. Magandang ating pong tignan sa Pasko ng Pagkabuhay, yung katayuan ng ating mga puso. Baka buhay na ang Panginoon pero luma pa rin yung lebadura sa ating kalooban. Andiyan pa rin sa atin yung galit. Andiyan pa rin sa atin yung sama ng loob. Andiyan pa rin sa atin yung ating kayabangan, yung ating paghihiganti. Ang sinasabi ng ating pagdiriwang sa ngayon, surrender. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng mga lumang lebadura sa ating mga puso. Sapagkat si Jesus na muling nabuhay, binabago niya hindi ang katayuan ng ating buhay, kung hindi ang kalagayan ng ating kalooban. Kasi pwedeng nabago na yung ating paligid, pero yung ating puso luma pa rin. Yung ating isipan hindi pa rin maayos. Pero yan po yung unang hamon sa atin. Sana ang lahat ipagkatiwala natin sa Panginoon na muling nabuhay para matanggal sa ating kalooban ang mga lumang lebadura. Merong magandang sinabi po si Saint Padre Pio tungkol dyan. Ang sabi niya, Easter reminds us that God's love is stronger than any suffering or darkness that we may encounter. Mas matindi daw, mas makapangyarihan pa rin daw, walang iba kung hindi yung pag-ibig ng Panginoon kaysa anumang pagdurusa o kadiliman na ating haharapin sa buhay. Mga kapatid, yung pagdurusa pa rin. May kadiliman pa rin. Pero ang sinasabi ni Saint Padre Pio, mas matindi, mas makapangyarihan, mas malakas ang pag-ibig ng Panginoon kaysa sa lahat ng ating mga kinakatakutan sa buhay. First S, surrender. Surrender our sufferings and our concerns to God. Pangalawang S, share the Easter joy to others. Yan po yung pangalawang hamon sa atin. Hindi lamang isuko sa Panginoon yung ating mga takot o pangamba. Kung hindi pangalawa, ibahagi. Ibahagi ang kagalakan ng pagkabuhay sa ating kapwa. Alam po nyo, yan ang ating narinig sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng apostol. Kanilang banalikhan ang buhay ni Jesus. Pero tandaan po natin, yung mga apostol na yaan ay natakot din. Nagtago din yaan nung si Jesus ay nakapako sa krus. Pero dahil si Jesus ay muling nabuhay, sila'y lumabas. Pero kanilang ikinekwento, binabahagi sa lahat ng mga tao, ano ba talaga ang nangyari kay Jesus. Yan po yung paalaala sa atin ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. For 8 days sa Ebanghelyo'y ating maririnig, magpapakita si Jesus na muling nabuhay sa iba't ibang mga tao, sa kanyang mga alagad, sa iba't ibang mga pangyayari. Pero ano ang epekto noon sa kanyang mga alagad? Hindi kalungkutan, hindi natakot, kung hindi galak. Silang dati nagtatago ay lumalabas, pero kanilang ibinabahagi yung galak ng muling pagkabuhay sa mga tao na kanilang nakakasalamuha. Ito yan po yung pangalawang ating tignan. Ano ba yung ating binabahagi sa iba? Kasi baka may mga pakakataon yung ating binabahagi ay hindi galak. Baka yung ating binabahagi ay yung ating lingkot. Baka yung ating mga binabahagi, yung ating mga sakit, yung ating mga paghihirap. Hindi yung mga tagumpay na nakapagbibigay ng galak sa puso ng ating kapwa. Sabi nga po ni Saint Francis of Assisi, Easter proclaims that nothing is impossible with God and that His love can overcome all obstacles. His love can overcome all obstacles. Mga kapatid,
madaling ibahagi ang kalungkutan. At kapag tayo nagbahagi ng kalungkutan, ng galit sa ating kapwa, sila'y malulungkot din. Sila'y magagalit din. Pero ngayon, sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, ibahagi natin ang galak. Sapagkat kapag ating naramdaman ang galak na si Jesus ay muling nabuhay, yun din ang mararamdaman ng ating pamilya at ng ating kapwa sa atin. Pangalawang S, share. Share the joy of Easter to others. Kapag hindi maganda, huwag nang ibahagi. Kapag pangit, huwag nang ipasa. Sapagkat sa Pasko ng Pagkabuhay, si Jesus na nagbibigay ng galak sa atin, ginagamit din tayo para magdulot ng galak sa ating kapwa. Sana mga kabatid, hindi tayo iniiwasan ng ating kapwa. Bakit? Sapagkat baka yung ating binabahagi ay hindi galak sa kanila, kung hindi laging takot at kalungkutan. Pangalawang S, share the joy of Easter to others. At pangatlo po at panghuli, stay hopeful no matter what happens. Yan po yung pangatlong S, stay hopeful. Manatili tayong merong pag-asa anuman yung ating karanasan sa buhay. Alam po niyo mga kapatid, kapag sinasabi nating Easter, hindi ang one-day event, pagkatapos tapos na. Sabi nga natin, yaan ang pinakasentro ng ating buhay bilang Kristiyano, mananampalataya. Bakit? Sapagkat araw-araw haharap tayo sa Kalbaryo, haharap tayo sa mga pagdurusa. Pero ang tanong, buhay pa rin ba sa atin yung pag-asa? Sabi ko nga kanina, maaaring magandang balikan natin. Bakit ba tayo hindi na tumatakbo? Bakit ba nawawala na tayo ng gana? Bakit ba may mga pakakataon tayo ay hindi na nagpapahayag ng kagalakan sa ating kapwa? Kasi baka namatay na rin sa atin mismo yung pag-asa. Kaya wala na tayong makitang maganda kung hindi palaging pangit at hindi kaaya-aya. Yan po yung pangatlong ating laging titignan. Stay hopeful. Sapagkat wala man tayong kontrol sa mga nangyayari sa ating buhay, pero dahil alam natin na si Jesus ay muling nabuhay, laging buhay sa atin yung pag-asa. Ang sabi nga po ng Saint Faustina ay ito, Easter is a season of profound transformation. Pagbabago daw ang dulot ng pagkabuhay. A time when the old gives way to the new. Binibigyan daan ng luma ang bago. And the broken is made whole. Maganda po yun. The broken is made whole. It is a reminder that God's power is made perfect in weakness and that His grace is sufficient for all our needs. Mga kabatid, si Jesus kahit namatay ay muling nabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, pinakita niya sa kanyang mga alagad, hindi lamang yung kanyang tagumpay, kung hindi pati yung mga sugat sa kanyang mga kamay. Sabi nila, kapag tayo ay namatay, ang tanong ng Panginoon sa atin, nasaan yung ating mga sugat? Nasaan yung ating mga sugat? Mga kabatid, hindi porket tayo ay nasugatan, tayo ay hindi na tatakbo, tayo ay hindi na aasa, tayo ay hindi na nagbibigay ng kagalakan mismo sa ating kapwa. Tandaan natin mga kapatid ang tatlong S na hamon sa atin ng Pasko ng muling pagkabuhay. First S, surrender. Isuko natin ang lahat-lahat, lalo tigit sa lahat ang lumang lebadura sa ating Panginoon, para palitan ng bago. Bagong pag-asa at bagong buhay ang dala ni Kristo. Pangalawang S, share joy of Easter to others. Sana ang ating ibinabahagi ay hindi lungkot kung hindi saya. Sana ang ating binabahagi ay hindi ang mga pait kung hindi kapatawaran mismo sa ating kapwa. Madaling ibahagi ang kalungkutan. Sana ganoon din ang kagalakan. At pangatlong S, let us always stay hopeful no matter what happens.
manatili sanang buhay sa ating mga puso ang pag-asa. Mga kabatid, ang tanda na ang tao'y buhay ay hindi lamang siya'y kumikilos o tumatakbo. Kasi maraming kumikilos at tumatakbo pero wala na sa kanila yung buhay. Ang tanda na ang tao'y buhay ay dalawa. May pag-ibig at merong pag-asa. Kapag nawala sa atin ang pag-ibig at pag-asa, hindi na tayo buhay. Amen.